Magandang araw po sa inyong lahat. IBC Naga, Pastor Let. At salamat din po sa nagre-record at nag-edit ng ating 7 minutes devotion. At salamat din sa lahat ng mga viewers, lahat ng mga consistent viewers, sa mga members, sa iba't ibang mga churches, at sa mga pastor at missionary na nagwa-watch, nagsusubaybay sa ganitong uri ng ministry. Salamat po sa inyo, sa inyong panalangin at patuloy po ang gawain dito po sa Toronto, Canada sa biyaya ng Panginoon. Sa ngayon po ay nasa winter time pa rin pero ang blessing ay hindi masyado nag-i-snow at ngayon po ay positive 10 ang weather po dito. Malamig pa rin pero may mga provinces po katulad nung pinanggalingan namin sa Saskatchewan province talagang nagkaroon ng snowstorm. But anyway, salamat po sa inyo at patuloy niyo pong ipag-pray kami. Sa ngayon po ay nakakaisang taon na po tayo. Last January 28 is our first anniversary or church anniversary. Ang naging speaker po natin ay si Pastor Alex Calinisan. Meron pong 7 nag-profess sa kanilang pagtiwala sa Panginoon at merong 4 na Hudyo na dumalo. At ang good news po ay meron na po tayong isang Hudyo na miyembro, nagpabaptize po siya. Ang pangalan niya po ay si Sister Eva Hodges. At umaati na rin po ang kanyang husband at ang kanyang anak. So alam niyo po dito sa Canada at report ng konti ay iba po ang approach dito compare sa Philippines. At dito po, especially dito sa Toronto, Canada. Sapagkat talagang iba po ang galawan ng mga tao rito sa sobrang busy nila sa work at sa marami pang bagay, mga bills, kahit po dollar po ang kinikita, dollar din naman po ang kanilang mga pambayad, no? Tulad ng bills, bahay, and everything. At pag nakipag-appointment at nakipag-usap ka sa mga tao, kailang appointment po, hindi po bigla-bigla. At iba po talaga ang lifestyle. But anyway, kahit saan naman kayo dalhin, kahit Canada, Philippines, or anywhere in the world, pag hindi mo kasama ang Panginoon ay hindi mo talaga mararanasan ng joy, excitement. At yun po, nandun po ang joy, excitement sa pamilya Orias at patuloy kaming nagagamit sa biyaya ng Panginoon. Once a month po, meron po tayong senior residence visitation. At merong house of prayer every Saturday. Sunday lang po ang aming worship sapagkat dahil nga po nagre-rent lang po tayo rito. Pero from 10 a.m. Sunday school to 10:30, tapos worship service and then discipleship sa hapon po. At yung ibang kapatiran ay gusto nilang mag-extend pa dahil limited po yung lugar, nagre-rent lang po tayo. Kailangan lamang po ay doon na lang sa kanilang mga tahanan. So, tapos of course, syempre, Jewish evangelism. Salamat po sa Panginoon. Kaya mapalad po kayo dyan sa Pilipinas dahil very responsive, receptive ang mga tao dyan at pinangako naman na yung Panginoon niya. Kaya magpatuloy lang. Bakit po tayo magpatuloy? Sabi rito sa Ephesians chapter 6 verse 18. Babasahin ko po sa inyo. At alam kong familiar verse na ito sa inyo. Sabi riyan ay, sabi diyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, having done all to withstand. You know, Satan is real. Kaya dapat po tayong maging matibay, maging matatag, maging thankful, maging grateful, at maging our faith is proactive. Pag sinabing faith is our proactive, you make things happen instead of waiting for them to happen. We need to step out by faith. Get out in the box. Huwag niyo pong hayaan kayo ay nasa box lang. Kumbaga huwag niyo pong hayaan na kayo'y nasa comfort zone. Sapagkat si Satan is real, no? You need to do something for your spirituality.
It's like work and extra time. There are lots of ministry, no? At sa mga teachers, academy teachers, sa mga pastor, I don't compare, no? Wala po tayong comparison sa ministry because ministry is a gift, it's a blessing, at it's collaboration. At dito po sa Toronto, Canada, we so thankful. There are lots of mission organization, nagtulong-tulong para po mapalakas ang pastor, mapatibay. Hindi po nagtatayo ng sariling kingdom, kundi ang itinatayo ay kingdom ng Panginoon. At hindi lang po yun, ay ang goal ay collaboration, cooperation for God's kingdom building and for the furtherance of the gospel. Kaya kung naman po ang kalagayan nyo ngayon, anong ginagawa nyo, maging proud kayo. Huwag nyo sabihing mababa kayo, sila mataas. Wala pong malaking, no big church, no big ministry. Lahat po yan pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Basta po lang maging thankful, maging grateful, at higit sa lahat, sabi ng Bible ay bawasan, alisin ang kayabangan sabagat hindi po yung gusto ng Panginoon. Umaasa ako na hanggang ngayon, nag-i-enjoy pa rin kayo sa ministry. Sabagat meron pong nasa ministry pero wala ng saya, wala ng pag-ibig, wala ng excitement. So be thankful, be proactive, you make things happen instead of waiting for them to happen. Sapagat yan po ang tunay na followers of Jesus Christ. Maraming pong salamat. Tayo po'y manalangin. Our Father, God of Israel, bless niyo po ang Pilipinas, mga manggagawa, pastor, according to your will, plan, and purpose. At tulungan niyo po kami na maging proactive, step up by faith, at maging thankful, grateful, prayerful, sapagkat Satan is real. Salamat sa iyo. I-bless niyo po ang iyong salita. Ang salita mo hindi babalik ng walang kabuluhan. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Maraming pong salamat. God bless us all. Salamat po sa ministry ng IBC Naga. Pagpalain po tayong lahat. God bless us all. Thank you po.